Isang matandang lalaking tagahukay ng balon ang nagkaroon ng problema sa pagitan ng karangalan ng pamilya at sa kanyang anak na dalaga na nabuntis at iniwan lamang ng isang binatang nagmula sa isang buena de familia. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang The Well Digger's Daughter o La Fille du Pisache sa salitang French na ipinalabas noong 2011. Napansin ng 20 taong gulang na si Jacques Marcel habang siya ay nangingisda sa tabi ng batis ang isang magandang babae sa dalampasigan at nilapitan niya ito. Ang lupaing ito at lahat ng naririto ay pag-aari ng mayamang ama ni Jacques. Gayunpaman, naniniwala si Patricia na kung hindi naglalagay ang mga taong ito sa lupaing iyon, ay hindi ito sa kanila. Naakit sa talino ng dalaga, binuhat siya ni Jacques at dinala sa batis. Ngumiti si Patricia at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Si Patricia ay nagdala ng pananghalian sa kanyang biyudong amang si Pascal Amoretti at ang kanyang trabahador na si Philippe Rambert. Ang mga lalaki ay tagahukay ng balon at iyon ang kanilang ikinabubuhay. Iyon ay ika-18 kaarawan ni Patricia. Si Pascal na palaging abala ay kunwaring nakalimutan ang tungkol dito, ngunit ang dalaga ay hindi man lang nakitaan ng pagtatampo dahil alam niyang ginagawa ng kanyang ama ang lahat para sa pamilya. Ang mga lalaki ay nanananghalian habang si Patricia ay tumungo sa kanyang klase. Sa katunayan, hindi nakalimutan ni Pascal ang kaarawan ni Patricia at noong nakaraang araw ay inutusan niya ang kanyang panganay na anak na si Amanda na bumili ng isang branded na sombrero sa isang butik at bilang regalo ito para kay Patricia. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, si Pascal lamang ang nag-aalaga ng kanyang 6 na anak na babae. Nang makabalik, nakitang muli ni Patricia si Jacques malapit sa batis, kaya hinayaan niyang ilugay ang kanyang buhok upang maakit niya ang binata. Tuwang-tuwang binuhat naman ni Jacques ang dalaga sa kabilang dako ng batis. Nabuhay ang damdamin sa pagitan nila. Ngunit si Patricia ay nagkunwaring nagpapakipot at nagmadaling umalis. Gayunpaman, hindi naman basta-basta susuko si Jacques. Talagang nagustuhan niya si Patricia kahit hindi ito mula sa mayamang pamilya. Ang ama naman ni Jacques ay isang negosyante at mayaman ayon sa lokal na pamantayan. Nang makita ang bagong motorsiklo ni Jacques, hindi napigilan ni Patricia ang kanyang paghanga nang inalok siya nitong sumakay. Kaya agad siyang sumang-ayon. Nakaramdam si Patricia ng kalayaan habang nararamdaman niya ang hangin sa bilis ng pagpapatakbo ni Jacques. Matapos maihatid si Patricia, niyaya siya ni Jacques na makipag-date sa sinehan, ngunit hindi siya pumayag dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang ama. Ang mga magulang ni Jacques ay hindi simpleng tao. Ang ina nitong si Madame Marcel ay may posibilidad na magkaroon ng pagkasira sa pag-iisip dahil sa nerbiyos. Lalo itong nalulungkot sa hilig ng nag-iisang anak na lalaki sa pagpipiloto. Si Mosung Marcel ay tanggap ang kagustuhan ng anak, ngunit labis din itong nag-aalala. Nagpahiwatig si Felipe na balak niyang pakasalan si Patricia. Ayaw ni Pascal na masaktan ang kaibigan, ngunit tinanggihan pa rin niya ang alok nitong kasal sa kanyang anak. Espesyal si Patricia at nararapat lamang sa isang mas mabuting asawa. Gayunpaman, nang banggitin ni Felipe na mayroon siyang isang kotse ay nagbago ng isip si Pascal. Ngunit kailangan muna nilang malaman kung may nararamdamang pagmamahal si Patricia sa kanya. Sa bahay, pinakain ni Patricia ang mga nakababatang kapatid na babae. Dumating ang ama kasama si Felipe na nag-imbita sa kanya sa isang malaking aviation parade bukas. Tumanggi ang dalaga dahil marami siyang labahan para bukas. At dahil sa kagandahang loob ay inimbitahan ni Patricia si Felipe na manatili para sa hapunan. Umaasa si Pascal na bibigyan pa rin ng kanyang anak ang karapat-dapat na lalaking ito ng isa pang pagkakataon.
Bilang parangal sa kanyang kaarawan ay binigyan ng pamilya si Patricia ng regalo, isang magandang sombrero. Tuwang-tuwa ang dalaga at taos-pusong nagpasalamat sa kanyang pamilya. Inimbitahang muli ni Felipe si Patricia para sa parada bukas. Nang marinig na sasali si Zach Mazel, agad na pumayag ang dalaga. Nangako si Amanda na siya na ang mag-aasikaso ng lahat ng gawaing bahay bukas. Walang humpay na pinuri ni Felipe si Patricia. Isang salo-salong hapunan ang kanilang pinagsaluhan, ngunit si Patricia mismo ay nasa labas at mukhang may iniisip. Ipinagtapat ni Amanda sa kapatid na matagal na niyang mahal si Felipe. Alam din ni Amanda na hindi interesado ang kanyang kapatid kay Felipe, kaya umaasa siyang kung tatanggihan siya ni Patricia ay papansinin na siya ng lalaki. Kinaumagahan, gaya ng napagkasunduan, umalis sina Patricia at Felipe para sa parada sakay ng kanyang sasakyan. Sinuot ng dalaga ang kanyang bagong sombrero. Ang mga manonood ay nagmasid na may paghanga habang ang mga piloto ay nagsagawa ng masalimuot na maniobra sa himpapawid. Maya't maya lamang pagkalapag ng lahat ng eroplano, nilapitan ni Felipe si Zach para kumustahin at ipinakilala si Patricia sa kanya. Nakilala agad ni Zach ang dalaga. Gayunpaman, nagpanggap sina Patricia at Zach na hindi magkakilala. Nang makalayo na si Felipe, nagkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan. Iminungkahi ni Zach sa dalaga na sabay silang tumakas. Bilang kasinungalingan kay Felipe, nabibisitahin niya ang kanyang tiyahin. Gustong-gusto iyon ng dalaga kahit na hindi nararapat. Upang pigilan si Felipe na sabihin sa kanyang ama ang anumang bagay, sinabi ni Patricia na ang kanyang ama at tiyahin ay nag-aaway ng dahil sa mana, kaya walang dapat makakaalam na bibisitahin niya ito. Nangako naman si Felipe na ililihim ang sikreto at nagpasalamat ang dalaga sa kanya. Umalis na si Patricia kasama si Zach na bumili muna ng kanyang mga pastry at dinala siya sa kanyang opisina kung saan ito karaniwang nagtatrabaho. Habang naglalasing si Felipe upang makakuha ng lakas ng loob na alukin ng kasal si Patricia, dinala siya ni Zach sa kanyang pwesto. Sa pagkakataong iyon, magkahalong takot at pananabik ang nararamdaman ng dalaga. Tiniyak ni Zach at sinabing wala silang ginagawang masama. Dahil nakainom na, lumagpas si Zach sa limitasyon sa pamamagitan ng paghalik sa dalaga. Nagsisisi naman si Patricia sa nangyari. Ilang minuto lamang ang nakalipas, sumusumpa si Zach ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ngunit ngayon ay sinabi niya na ang pag-ibig ay hindi maaaring mangyari ng kusa. Para sa kanya, ito ay kabaliwan lamang. Umiiyak na tumakbo si Patricia. Nagtiwala siya kay Zach at ngayon ay niloko siya nito. Nang makitang lasing na si Felipe sa kalsada, ginising siya ni Patricia at hiniling na ihatid na siya nito. Gayunpaman, ang kotse ay hindi mapaandar ni Felipe. Kailangan niyang makauwi ng bahay bago mag-alas 7 ng gabi. Upang kahit papaano ay mailigtas ang dalaga sa sitwasyon, tinawag ni Felipe si Zach na dumaraan upang isakay si Patricia. Walang pagpipilian ng dalaga kundi pumayag. Sa malawak na bukirin, sumiklab ang simbuyo ng kanilang damdamin kaya humantong sila sa pagniniig na lihim. Hindi nila ito inaasahan. Pagkatapos noon, umiyak si Patricia. Sinisisi niya ang sarili sa sandali ng kanyang kahinaan, ngunit naisuko na niya ang kanyang bataan. Iniisip ni Patricia na pagkatapos nito ay hindi na siya malinis. Ngunit ayon kay Zach ay wala silang ginawang masama. Umaasa si Zach na magkikita silang muli. Naguguluhan si Patricia sa kanyang nararamdaman. Ang alam niya, mahal niya si Zach. Niyakap siya nito ngunit hindi man lamang nagsabi ng salitang mahal kita sa kanya. Kinabukasan, inutusan ng mas nakakataas kay Zach na magtungo ito sa Africa. Hindi pumayag ang mga magulang nito ngunit ang binata ay isang magaling na piloto kaya inaprubahan nila ito. Bago umalis, nakiusap si Zach sa kanyang ina upang ipaalam kay Patricia ang tungkol sa biglaang pag-alis niya at ibigay ang isang liham.
Nangako naman ng ina nito na susundin ang bilin ng kanyang anak. Kinabukasan ay dumating sa napagkasundoang lugar si Patricia sa tabi ng matandang puno ng sipres. Dumaan lamang ang ina ni Zax at nagtago sa gilid ng chapel. Sa kanito sinunog ang liham ng anak para kay Patricia. Ang matapobreng ginang ay sang-ayon na ang simpleng dalaga ay hindi bagay sa kanyang anak. Sa huling sandali ay umaasa si Patricia na darating ang lalaking minamahal, ngunit hindi ito nagpakita. Kalaunan si Zax, katulad ng mga kabataang kalalakihan ay ipinadala sa unang hanay ng digmaan. Kailangan ding tumungo ni Felipe sa recruiting station at naroon naman si Patricia upang makita ito. Masaya ang lalaki na makita ang dalaga. Ang nais lamang ni Felipe ay umaasa siyang maghihintay si Patricia sa kanyang pagbabalik mula sa digmaan. Ayaw ng dalaga na paasahin ito at ipinagtapat na siya ay nagdadalang tao. Tinanong ni Felipe kung sino ang ama ng kanyang dinadala, na sinagot naman ni Patricia na isa itong binata na galing sa isang mayamang pamilya na nagtungo rin sa giyera. Kahit na bumalik si Zax ay hindi na umaasa si Patricia sa binata dahil hindi naman nito kailangan ng isang mahirap na dalagang katulad niya. Walang kaalam-alam ang kanyang ama tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Sa kabila ng lahat, hindi ito balakid para kay Felipe at nais pa din niyang pakasalan ng dalaga. Nahihiya si Patricia sa kanyang maling nagawa, ngunit mahal pa din ito si Zax. Daan-daang tao ang pumunta sa plataporma upang magpaalam sa mga sundalo. Nagpaalam sina Pascal, Patricia at Amanda kay Felipe na handang tuparin ang kanyang tungkulin sa kanilang bansa. Takot na takot si Pascal na hindi na babalik ang kanyang kaibigan. Si Amanda naman ay nananatiling tahimik, ngunit nang makaalis na ang tren ay hindi na siya makapagpigil at napaluha na lamang. Sa kanilang bahay, tinanong ni Pascal ang kanyang anak kung bakit nito tinanggihan ang alok na kasal ni Felipe. Iniisip ng ama na naghihintay ito ng isang prinsipe. Nang oras ding iyon ay nagkaroon ng lakas ng loob si Patricia at inamin ang lahat-lahat sa kanyang ama. Nakaramdam naman si Pascal ng matinding pagkabigo, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin na lamang ang sitwasyon. Sinisisi din ni Pascal ang kanyang sarili at sinigurado niya na kung buhay pa sana ang kanyang asawa ay hindi mangyayari ang mga bagay na iyon. Habang naghahaponan ang mga magulang ni Zax, inabala sila ng isang kasambahay upang ipaalam na naroon ang buong pamilyang Amoretti at pinalabas ang lahat ng anak na babae ni Pascal maliban kay Patricia. Ipinaliwanag ni Pascal sa mag-asawa na ang kanilang anak ay sinamantala ang kahinaan ni Patricia, kaya nagresulta ito ng isang bata sa kanyang sinapupunan. Tumangging kilalanin na mag-asawa ang hindi pa naisisilang na sanggol at naniniwala silang nais lamang ni Patricia na pakasalan siya ng isang mayamang binata. Napagtanto ni Pascal na hindi papayag ang mag-asawa na ipakasal ang kanilang anak kay Patricia at ngayon ang kanyang anak ay isa ng disgrasyada. Nagmatigas pa din ang mag-asawa at iniisip lamang nila ang reputasyon ng kanilang pamilya. Ang buong pamilya ay tuluyan ng umuwi nang wala man lang nangyari. Pinakiusapan ni Pascal si Amanda na iuwi na ang kanilang mga nakababatang kapatid at inutusan nito si Patricia sa loob ng 2 oras ay kailangan na niyang magbiyahe sa bus at tumungo sa kabilang bayan sa kanyang tiyahin na si Natalie na isa ding disgrasyada. Ginawa iyon ni Pascal upang ilayo ang kanyang anak sa mga taong mapanghusga. Handa si Patricia para dito. Ang pag-iisip ng pagiging isang kahihiyan sa pamilya ay masakit para sa kanya. Sa buong panahon ay hindi umalis ang kanyang mga kapatid na babae, ngunit nananatili lamang sila rito. Nagpaalam na si Patricia sa kanyang buong pamilya. Habang pinapanood ang kanyang anak na umalis, halos hindi mapigilan ni Pascal ang kanyang damdamin. Dahil sa kanyang pagmamahal sa anak, ay kailangan niya itong gawin. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Felipe mula sa digmaan. Masayang sinalubong siya ni Amanda. Dahil sa kanyang pinsala, si Felipe ay binigyan ng 30 araw na bakasyon. May mga chismis na namatay si Zax kamakailan.
opisyal na ipinaalam kay Mazel na nasunog ang sinasakyang eroplano ni Jacques. Nangangahulugan lamang na ito ay wala ng pag-asa sa kanyang pagbabalik. Binisita ni Felipe si Pascal na ayaw pag-usapan ang tungkol kina Patricia at Jacques. Nang humingi ng pahintulot si Felipe na ipasyal si Amanda, pumayag si Pascal, ngunit sa kondisyon na babantayan ito ni Felipe. Kalaunan ay nakarating si Pascal sa kabilang bayan upang bisitahin si Patricia. Ang dalagang ina ay tumutulong sa kanyang tiyahing si Natalie sa lahat ng gawaing bahay. Masama pa din ang loob ni Pascal sa kanyang anak, ngunit sa kabila nito ay nais niyang bumalik na lamang ito sa kanilang bayan. Hindi ibig sabihin nun ay pumapayag na itong ipakasal si Patricia kay Felipe at tanggapin ang kanyang bastardong apong bilang parangal sa parehong lolo't lola. Naniniwala si Natalie na mas makakabuti para sa kanyang pamangkin at sa anak nito na manatili doon kung saan walang manghuhusga sa kanya. Ngunit si Patricia ay magiging masaya na umuwi sa kanyang mga minamahal na kapatid. Sa unang pagkakataon na makita ni Pascal ang kanyang apo, ay nakaramdam siya ng bugso ng damdamin. Handa pa siyang ibigay sa bata ang kanyang apelyido. Sila ay isang pamilya at ang opinyon ng iba ay hindi dapat mahalaga sa kanya. Noong araw ding iyon, bumalik si Patricia at ang kanyang anak sa kanilang sariling nayon. Naglakas loob ang mag-asawang Mazel na bisitahin ang kanilang tahanan. Magalang na hiniling ni Mazel kay Pascal na linisin ang balon sa kanilang lupa. Pumayag naman si Pascal dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya at handa siyang tanggapin ng anumang trabaho. Nang marinig na ang mga magulang ni Jacques ay nakatanggap ng opisyal na abiso tungkol sa pagpanaw ng kanilang anak kahapon, halos hindi na napigilan ni Patricia ang kanyang emosyon. Bago umalis, humingi ng permiso ang mag-asawa na makita ang anak ni Patricia. Pinayagan sila ni Pascal dahil hindi na niya ikinahihiya ang kanyang apo. Habang yakap-yakap si Andre, napaluha ang ina ni Jacques. Siya at ang kanyang asawa ay lubos na nagsisisi na hindi agad tinanggap ang apo at nais nilang itama ang kanilang pagkakamali. Sinabi ni Patricia na wala siyang hinanakit sa kanila dahil tinanggihan din siya ng kanilang anak noong araw bago ito umalis. Hindi sumipot si Jacques sa kanilang usapan. Sa sandaling iyon, maluha-luhang ipinagtapat ang ina ni Jacques na hindi talaga alam ng kanyang anak ang tungkol sa biglaang pag-alis nito. Dahil ang utos ay dumating lamang sa gabi. Inamin din ng babae na hiniling sa kanya ni Jacques na ibigay ang kanyang liham para kay Patricia. Ngunit sinunog niya ito. Hindi naman makapaniwala ang dalaga. Hindi pala siya niloko ni Jacques. Humingi ng permiso si Mozu na maging bahagi sa buhay ng kanyang apo. Mayaman sila kaya kaya nilang ibigay ang magandang kinabukasan ng bata. Ngunit mariing tumanggi si Pascal na kumbinsido na kung sakaling buhay pa ang kanilang anak ay wala ang mga taong ito ngayon. Lumipas ang ilang araw, hindi nagugustuhan ni Pascal na si Patricia sa kabila ng kanyang pagbabawal ay nakikipag-usap pa din sa mga magulang ni Jacques at tumatanggap ng mga mamahaling regalo mula sa kanila para sa bata. Napilitan naman tanggapin ni Pascal ang imbitasyon ng mag-asawang Mazel para sa hapunan dahil nangako na si Patricia sa kanila. Ngayon ay malugod nang tinatanggap ng mga magulang ni Jacques si Patricia at laging natutuwa silang makita siya sa kanilang tahanan. Sa utos naman ng commander, nagtungo si Felipe sa kanila at ipinaalam na buhay si Jacques. Nagawa pala niyang makatalon pababa ng eroplano at lumapag gamit ang parachute sa Switzerland. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Mozu at ng kanyang asawa ang luha sa kaligayahan. Para sa kanila, ito ay hindi lamang isang himala, ngunit isa ring pangalawang pagkakataon. Nang makita ni Patricia si Jacques na ligtas at maayos, hindi siya makapaniwala noong una. 6 na buwan na ang kanilang anak at ngayon ay may ama na. Dumating si Pascal sa hapunan kasama ang iba pa niyang anak na babae. Sinabi ni Patricia na buhay si Jacques at kababalik lamang, ngunit nag-aalala si Pascal sa kanyang apo. Agad niyang inilabas ang bata sa bahay na ito at isinaalang-alang na hindi gusto ang kanilang pamilya dito. Makalipas ang ilang araw,
dumating si Mazel sa pamilyang Amoretti upang hingi ng kamay ni Patricia sa kasal. Mahal pa rin ni Felipe si Patricia, ngunit handa siyang pakawalan ito dahil nais niyang maging masaya ito sa buhay. Sinabi ni Mozu na ibinalik ng Diyos ang kanilang anak at binigyan sila ng pagkakataong mabayaran ang kanilang masamang nagawa. Kaya naman, isang karangalan sa kanila kung papayag si Pascal sa kasal. Siyempre, pumayag si Pascal. Kamakailan ay sinira ng pamilyang Mazel ang karangalan ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay ibinalik nila ito at ipinagpasalamat ni Pascal sa kanila iyon. Sa gulat ng lahat, nagpahayag ng pagdududa si Patricia. Ayaw niyang magpakasal dahil lang nakukonsensya ang mag-asawang Mazel. Mahalaga sa kanya na mahal siya ni Zax. Iminungkahi ni Zax na maglakad-lakad kasama si Patricia. Noong una ay hindi raw siya masaya sa kasal, pero biro lang pala iyon. Sa katunayan, sa lahat ng oras na malayo ito sa kanyang buhay, ay iniisip ni Zax si Patricia bawat minuto. Ipinagtapat nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pinag-usapan na magkabilang pamilya ang lahat ng detalye ng paparating na kasal. Mahirap tanggapin ni Pascal ang katotohanan na ngayon ay kukunin na ni Zax ang kanyang apo. Sa panahong ito, naging sobrang napamahal na si Pascal sa bata. Naputol ang kanilang pagtatalo nang dumating si Felipe na humingi kay Pascal ng basbas upang pakasalan si Amanda. Pumayag naman si Pascal ng walang pag-aalinlangan. Ganyan ang happy ending ng kwento. Marami pong salamat sa walang sawang pagtangkilik sa aking munting channel mga kaboso. Huwag po nating kakalimutang mag-subscribe, pa-like, comment at share na din.